Welcome sa Kingdom of Jesus Christ. Oh. Ayan guys, magandang hapon sa inyo. Ito, tinutunan po tayo mga kabayan. Magandang araw po sa ating lahat. Kasama na lang si Sir Dave. Natuloy po tayo dito sa Jose, ano pangalan sir? Jose Maria College. Jose Maria College. Ayan. That's the name of the parents of Pastor, Jose Kibuloy and Maria Carion Kibuloy. Ayun. That's Jose Maria College. So, college, Jose Maria College yung unang puntahan natin. Yeah, ito yung Pinangalan sa sa mother niya at sa father niya. Yes. Jose and Maria. Maria. Ayun. So, gaano po ma'am karami sir yung mga nag-graduate? Almost 7,000 po, sir. Oh, grabe, And 7,000. then, marami po tayong mga scholars na pinapaaral ni Pastor po sa 7,000. Sa 7,000 yan, sir, libre ba yung ano? Malaking university sa Metro Manila. Yes po, sir. Meron tayo. Tapos, the only school in the region po na mayroong law at saka medicine at the same time. Mm. Kasi ang mga school, di ba, law lang or medicine lang. Sa amin po, meron kaming law, may medicine, may engineering, may business, lahat ng ano po. May medical, allied health. So, yun. In all of that sir, ano yan? Puro scholar lang lahat. Meron namang mga paying, sir. Pero yung mga scholars talaga ng Kingdom at saka scholars ni Pastor, dito din talaga sila From ano talaga, from teacher hanggang maging doktor, maging lawyer, maging engineer sila. Pinapaaral talaga sila. Sir, pero nakatagal itong eskwelahan ito? 2002 po siya nag-start po. So mga nasa 23 years na po. Ito mga kumain. Yan o, yung eskwelahan o. Actually mga kabisdak, first time ko makarating dito sa eskwelahan na ni Pastor Kibuloy. Jose Maria College. Ito yung Jose Maria College. Ito yung buong Jose Maria College Foundation. Gaano po Corporate. karami sir ang estudyante ngayon? So ngayon po almost 7,000 po yung estudyante natin ngayon. And marami din pong mga scholars po ang nandyan po. Na wala talaga silang binabayaran. Free as in Yes lahat. po. Tinatawag namin yung gift of education. Yung gift of education na scholars po, hindi lang yan sa member or sa worker. Open po yan siya sa lahat na mag-apply po ng gift of education. Pero meron din kaming gift of education full-time naman yun. Yung mga anak ng mga members, mga workers, yun po yung ano. So, malaking percentage po sa population ng GMC, mga scholars po talaga sila lahat. Salamat po. So free talaga hanggang maging doktor, maging lawyer, maging engineer, ganyan po. Sir, yung eskwelahan na to, sir, exclusive lang ba to sa Kingdom of Jesus Christ? Hindi O po. kahit sino pwede? Yes, non-sectarian po ang school. Okay, yun yung parang misconception nila na ang school, ano siya, parang exclusive lang. Yung founder po natin, si Pastor talaga, kasi gusto ni Pastor na maka-offer talaga ng free education. But eventually, naging lumaki po yung school, so naging open na po siya sa lahat talaga na gusto mag-aral. Yun po. So ngayon, naging 7,000 na yung population namin, sir, sa Jose Maria College. Excuse me sir, if ever po ano po yung requirements pala, halimbawa tagalabas, hindi Yes po. ano po yung requirements? The usual requirement po, same po ng ibang mga schools po, yun po, yung you mean po yung mag-enroll o yung maging scholar? Yes, maging scholar. Maging scholar, ayun po, yung wala talagang capacity to pay, yung kanilang parents po na at saka yung may willingness talaga na makapagtapos ng college, sir, yun talaga ang pinaka-requirement na maging gift of education scholar po. How about the grades sir? Okay, wala po tayo, meron tayong academic scholars, yun yung talagang may grade na requirement. Pero yung walang grade requirement po, yung scholarship talaga na yung walang capacity to pay yung parents nila, yun wala pong grade requirement, basta makapasa po at saka mag-graduate talaga sila. Yun Hindi po. naman po kailangan member nung Hindi po kailangan. Non-sectarian po ang school natin, sir. Galing. And one of the best practices po ng JMC, sir, lahat po ng employees dyan ay free po ang meals. So, free ang meals, free ang lunch, free ang snacks. So, yun po. May Saka allowance yung pa. mga employees dyan, sir, hindi po mga members and workers po Sir? ng Including yung mga outsider kahit di member, pwede siya maging scholarship. Yes po. May dalawang kategory na scholars po, yung gift of education at saka gift of education full-time. Yung full-time, yun yung mga full-time miracle workers, mga missionaries po. Sir, Yung dagdag ko lang. Yes po. Doon sa mga nabanggit, di ba, mayroong mga sinasabing di umano na nagrereklamo kay Pastor Apollo Kibuloy.
Yung iba ba doon sa mga nagsalita laban kay Pastor, isa ba yun sa mga naging scholar dito? Actually sir, naging scholar talaga sila. Totoo sila na naging scholar. Kaya lang po medyo nagka-problema ang kanilang record kasi nga may mga sabihin na natin mga kasalanan na ginawa po na hindi sila nag-follow doon sa pinirmahan nila na contract, parang may nilabag sila or mayroon pong disciplinary action na ipinataw sa kanila. And that's the reason po na umalis sila or sumibat sila na ano po. So, totoo po na naging scholar talaga sila. Naging scholar talaga sila ni Pastor. Salamat mga kaliw. Girls. Production girls po. Girls section. Post-production girls. Babae. Lalaki sa kanila. Ito mga girls. I don't know. Ano? Ika na naman tayo. SRD po. SRD. Ito yung Human Resource Department. Yung lahat ng mga workers na mag-apply, dito dadaan. Oo, ipa-process lang. Yung mga nagre-reklamo po. Dito rin. Dito rin. Lahat ng mga reklamo mo kung ano yung ano mo. Sa eskwelahan po ito, Jose Maria College po ito guys. Ito yung admin. Yung mga big wig namin yan. Big wig. BOA, Board of Administrators, Executive Secretary, Executive Pastor. Kita ninyo, transparent lahat. Walang at saka salarin lahat. Wala nakatago. Kita yung galaw, Transparent lahat. yung mga ginagawa kita. Oo, kita mo lahat ang ginagawa. Hi, sir. Sir, nandito sir. Ito yung evangelism department. Yung kung paano ginagawa yung evangelism plans sa buong sanlibutan. Palagi yan meeting, parang cabinet meeting araw-araw. Kasi buong sanlibutan yan eh. Dito pinaplano lahat. Tulad ngayon sa buong sanlibutan, yung sa Western nations tulad ng US, Canada, basta doon banda sa Northwest, Asia, Middle East, South America, Australia, and yung 7 million na yun, nakatutok lahat dito. So lahat ng reports pumapasok sa kanila.